Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Raz L. Guimaras at ako ang inyong guro sa oras na ito. Ngayon, magkakaroon tayo ng masayang pag-aaral. Pero bago tayo magsimula, ang ating mga layunin na dapat makamit sa araw na ito, una, makakagawa kayo ng isang maikling refleksyon na may kaugnayan sa inyong sariling karanasan. Pangalawa, makapaghahambing kayo ng 2 tauhan gamit ang Venn diagram. At pangatlo, makabubuo kayo ng story map na nagpapakita ng simula, gitna at wakas ng kwento. At tara, sisimulan na natin! Ang gagawin natin, makakaroon tayo ng individual na gawain, pang-dalawang gawain at pangkatang gawain. Handa na ba ang lahat? Opo! Handa na ba? Yes! Opo! Kaya unahin natin ang individual na gawain. Gumawa ng isang maikling refleksyon, 5 hanggang 7 pangungusap tungkol sa natutunang aral mula sa kwentong si Pagong at Ariel at paliwanag kung paano ito may ugnayan sa sariling karanasan. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sa pagbabasa at 2 minuto para sa pagsasagot. Maaari na kayong magsimula.
seryoso. Sa kanila namang pagkakatulad, parehong lumaban sa karera, may lakas at kakayahan, naging bahagi ng kwento. Okay, magaling. Bigyan natin sila ng palakpak. Okay, ngayon naman, Ginoong Palmar. Ang pagkakaiba ni Cuneo at ni Pagong ay si Cuneo ay mabilis tumakbo, mayabang at kampante. Kung si Pagong naman ay mabagal kumilos, masipag at hindi sumusuko. At ang pagkakatulad ng dalawa ay parehong hayop, parehong nakipagkarera, parehong gustong manalo. Yan lang po. Okay, maraming salamat. Bigyan natin sila ng palakpak. Ngayon naman, Ginoong Tasiri. Ang pagkakatulad nila ni Cuneo at Pagong ay pareho silang nagkakaroon ng hamon, parehong nagpapakita ng kahinaan, parehong kawalan sa Ang kanila namang pagkakaiba ay si Cuneo ay padalos-dalos na nagtitiwala at masyado sa sarili, nagtitiwala sa sarili, nagkamali sa pagpapabaya at kay Pagong naman ay may sipag, tiwala sa sarili at hindi nagpakita ng kayabang. Okay, maraming salamat. Okay, tapos na ang ating pangdalawang gawain. Dumako na lang tayo sa ating pangsunod gawain. Ang pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo ng dalawang grupo. Ito sa harap, kayo ang unang pangkat. At sa likod, kayo ang pangalawang pangkat. Narito ang inyong gagawin. Okay, usahin ang sabay-sabay ang paluto. Gumawa na rin siya ng chart o graphic organizer na nagpapakita ng simula, gitna at wakas ng kwentong si Pagong at Cuneo at ipresenta ito sa kanila. Ibibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagkakita. Mari na kayong magsimula. Nabos na ang 5 minuto. Unang pangkat. Tumayan natin ang unang pangkat. Ito ang aming nagawang graphic organizer. Sa simula, hinamon ni Cuneo si Pagong sa isang karera dahil iniisip niyang siguradong siya ang mananalo. Nagyabang siya na hindi raw siya kayang talunin ng isang mabagal na hayop. Sa gitna ay sa pagsisimula ng karera, mabilis na tumakbo si Cuneo at iniwan si Pagong. Dahil kampante, uminto siya at natulog habang si Pagong ay dahan-dahang nagpatuloy. Wakas, nagising si Cuneo nang malapit na sa finish line si Pagong. Ngunit umina dahil si Pagong ay nauna at siya ang nanalo sa laban. Magaling! Bigyan natin ang unang pangkat ng very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon naman, tumayan natin ang pangalawang pangkat. Nagwaga sa ating lahat po ang aming graphic organizer. Simula ay naging mayabang si Cuneo at lagi niyang minamaliit ang kakayahan ng Pagong. Dahil dito, hinamon niya ito ng karera para patunayan mas mabilis sila. Ang kita naman ito ay tumakbo ng mabilis si Cuneo at iniwan si Pagong sa likuran. Ngunit dahil sobrang ang tiwala niya sa sarili, siya ay nagpahinga. At ang pangwakas ay samantalang si Pagong ay nagpapatuloy kahit mabagal, sa huli na unahan niya si Cuneo at siya ang nagwagi. Po, maraming salamat. Ipasa lahat ng papel. Okay, at yun lamang ang ating mga gawain.
balikan natin ang mga gawaing ginawa natin. Sa individual na gawaing ating ginawa, sa pamamagitan ng refleksyon, natutunan nating iugnay ang aral sa sariling buhay. Sa pangdalawahang gawain naman, sa pamamagitan ng Venn diagram, nakita natin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng mga tauhan sa kwento na inyong binasa. At sa pangkatang gawain naman, sa pamamagitan ng story map, na ilarawan natin ang simula, gitna at wakas ng kwento ng inyong binasa. At naging mas malinaw na ang mensahe ng kwento. At bago tayo magtatapos, mahalaga talaga na bumuo tayo ng mga gawain sa pag-unawa ng pagbasa katulad ng mga gawaing ating ginawa kanina. Dahil sa pamamagitan ng mga gawaing iyon, nalalaman natin kung nauunawaan ba talaga ng mga mag-aaral ang kwento o akdang ating pinapabasa. At dito lang magtatapos ang ating klase sa oras na ito. Maraming salamat at paalam sa lahat.